Yan, so good morning. Ito na po yung hinihintay ng lahat. Yung paglagay natin ng panel na diode. Ito po yan. Na-order na natin sa Shopee. Pakita ko lang po sa inyo. Bali 5 pieces yung in-order ko para backup na rin. So ito yung panel natin. Nag-blackout last time. Yan, kahit pag sinuch ko siya, wala pa rin siya pero gumagana yung mga signal light. Ayan, gumagana siya. So ito lang ang totally na blackout. Okay? Palasin na natin. Ayan. So dahil papahinang ko na lang siya sa kaibigan nating electrician para mas maliit kasi masyadong nahihirapan ako dun sa portion ng pagtitingga. So kahit malapit lang kailangan po natin yan. Okay? Nandito na tayo sa papuntang Ordua po yan. Susano Road po ito. Ayan, papuntang Caloocan, then papunta po doon sa likod, yung papuntang Novaliches Bayan. So, andito tayo kay Arnel Electronics. So, sa mga taga Caloocan, pwede kayo magpagawa dyan ng TV. Ayun, marami po siyang kayang gawin na hindi kaya ng iba. Ayun, so kakalasin ko muna. Babaklasin na po natin ngayon itong mga ating para yung harapan ma-open na natin. So, let's go, isin na natin para makita natin yung paghihinang yan. So yun, marami pa siyang customer pero ako din po gagawa niyan. Papa-assist lang po tayo sa kanya. Okay, so yun po ulit, tanggalin yung side mirror, tanggalin po natin yung mga tornilyo na to, saka yung sa gitna, kabilaan din po, saka sa taas. Ayan. So ayan po yung ating mga babaklasin para mahugot natin doon. Then may tornilyo pa rito yan. Ito na po, nabaklas ko na po yung harapan. Kakalasin na lang natin yung jack. Ayan yung mga tornilyo po na natin. Ayan, ay mag-focus na yun. So ayan po para makalas po yung dashboard. 4 na tornilyo lang po yan. So ita-tight po ulit natin yung mga wirings para ulit hindi tayo aalog-alog. Ito ko lang, binaklas ko na po siya. Kaya lang, dito natin parte magasgas. So dito po, makikita nyo, isang jack lang. Ang jack na tinatawag po ito, yung ganito, jack po ito. So ito po lang yung nakakabit dyan. Huwag nyo po ipagkakabit po itong dalawang to, itong itim na to. Para po sa pagdagdag po ng isang battery ito ay maging 84 volts. Pag ito po ay nakakabit, hindi nyo po makikitang napo-full bar yung panel ninyo sa sa pag-charge. Kasi pang naka-design siya sa 84 volts. Kaya parang ang niya 72 lang yung binabasa kaya nasa third bar lang siya. So 3 bars lang siya. So ayun. Testing na natin baklasin. Baklas po na po natin. Normally kapag kayo po pumunta sa gawaan ng TV, kayo po talaga magdadala sa kanya ng nakaganito na. Hindi po nila kayang baklasin yan kasi electrician po sila, hindi sila mekaniko. Tapos yung mga nasa NWOW naman po, hindi naman po sila electrician, sila po ay mga technician doon na taga-kalas, taga-palit, ganun po yung ginagawa nila. Kaya wag po kayo malito. So ito po yung SS10. SS110 pala, sorry. Ito po. Palitan natin yan. Pagka ito po hindi gumana, ito rin po, ibig sabihin palitin din ito. So ganyan po yung nangyari dati. Okay? Tester natin ngayon yan. So yun, tinetester natin. Shorted siya, makikita. Kaya yun na muna papalitan natin. Ang model po ng diode na yan is SS110. SS110. Okay? So, testing na natin. Ayan. May guhit na to, yun ang positive. Yung may guhit na yun yung positive na lumalabas. Yan yung positive yung tinuturo. Ayan, testing natin yung bago. Ito yung bago. Ayan, tingnan natin sa Bago. Ayan. Bagong distance siya, hindi siya short eh. Ayan. Ganun ang short. Pag short, ganyan. Yan ang may resistance. Ayan. Pag ni-reverse mo yan, wala. Ayan, wala. Kumbaga, kailangan natin masunod yung polarity.
Pero talaga yung polarity, hindi Yun, pwedeng baliktad. yung last time, binaliktad-baliktad ko, kaya nag-short buo lahat. Kaya yun. Kaya share natin to ngayon para alam nyo na kung ano yung dapat palitan. Hirap na sinisipan. Ayan. Magilid. Up na magilid. Yan, ganyan po kaliit yan. Yan po ay skills din po yan, no? Ako kaya ko po rin gawin yan. Kaya lang, napakita ko rin po sa inyo na mas pulido gumawa to. Hayaan natin ang mga professional nila yan, di ba? Ayan. So ayan yung panel, dun yung nakikita yan. So ganyan po talaga, nagkakaroon ng mga dumi sa kamay dahil ganyan po yung trabaho natin. Nakabit na po natin, testing natin ngayon, no? Sa kamay tayo muna. Ayan. So nakabit na natin, susiyan na natin yan. Tignan niyo po ito na po. Ayun Ayan. Sa video, nagbi-blink siya, pero dito sa personal hindi po. Ibig sabihin umilaw na po siya. Okay? Mamaya po ulit. So, babalik na po natin. Totornilyohan natin ulit para hindi nakalubog. So, kapit ko muna, tapos testing ulit bago natin isara lahat. Hey guys, nga pala, bago ko po ito isara, papakita ko lang po sa inyo na ito pong ating disc brake, no? Ito po yung fluid niya, dyan makikita. Kung naubos po yan, pwedeng mawala ng preno, pwede po lumusot to. So, ito rin po, ayan, makikita nyo may fluid. Mukhang dito wala na. So, dadagdagan natin to pagdating sa NMAW na lang. Sila na pakakalasin ko dyan. Okay, so pinakita ko lang po. And guys, naikabit ko na po lahat ang ating madumi na siya. So, check. Ayan, nakikita niyo may green na. Ibig sabihin, okay na siya. Hindi po siya blinking sa personal. Diyan lang po. Dahil ganun po talaga ang mga camera, no? So, ayan. So, salamat po kay Arnel Electronics. Ayan. Ayan, so dito po makikita yan bago po magbigas or duha, yan po yan. So, ayan. Siya po ang hanapin ninyo pagka may kailangan kayo sa mga electronics. Yan. Shoutout mo na, Arnel. Arnel, shoutout ko muna. Yan. So, ayan na po guys, natapos natin. Yan. Kanina kasi maaraw kaya nagpi-flicker, nagkakaroon ng static. So ayan na po, working na po siya, great na siya. Ayun, thank you, subscribe lang po kayo para sa mga iba pa pong video. So ayan po, natapos tayo ngayon sa ating mission ngayong araw. So ngayon gagawin natin ngayon dahil nag-uulan pa rin po, hindi muna tayo maglilinis pero mag-spray po tayo ng mga WD-40. So ayan, madumi pa po, hindi ko muna anin, pero yan po yung makinalas natin, no? So yung gusto mag-adjust po ng ilaw, ito po yan, yung isa pong butas dyan. Pagka inilawan nyo po yan, mayroon po yung tornilyo na pag in-adjust nyo po, mag-a-adjust po yung ilaw. So ayan po yung ating mga natapos ngayong araw, no? So yung dito naman po, nilalagyan ko po siya ng goma para po hindi siya umalog. Pag umalog po kasi yan, yun, doon nag-iingay po yan. Yan. Parang hindi pantay dito. So, pwede ko pa siyang hukutin. Yan, mukhang nadaganan po. Kaya anyways, ma-adjust na lang po yan. Lutong po talaga, naririnig nyo, no? Mga kasukasuhan nito, no? Tapos ito, talagang dipokpok po talaga siya. Napakita ko po sa inyo. So, hindi ko na po siya talaga nagagamit. Hindi ko na po talaga siya nagagamit. Kaya nilalagyan ko po plastic. Pagka kailangan ko po, kumukuha ko yung pangsapin sa bag ko or sa gamit ko para hindi mabasa. So, ayan. Pag nila ko siya,
medyo pupukoy, lock na siya. Pero dito, pupukoy niya sa gilid. Yan. Madumi lang siya, pero pag nilinisan, wala naman po siya. Ito tumatama kasi minsan yung helmet dito, kaya ayan. So, yun. At ano pa ba? Ayan. So far, wala naman tayong na-encounter na ibang problema. Ayan. Nababasa po yung converter, wala pong problema dyan. Ni-spray ako na lang din po ng WD-40 yan. Okay, so yun lang po guys. Salamat po.